Linggo ngayon, kaya gusto natin syempreng tahimik at relaxing. Pero pasensya na po. Dahil ang una nating istorya, heto. Walang matatahimik sa gabing ito. Kahit saan ka dumaan ngayon, ito ang maririnig. Pati nga sa iba naming shoots, na wala namang kinalaman sa lato-lato, nasasagap ang tunog ng tila pambansang laruang ito ngayon. Sinasalap po yung ears niya. Kasi parang sensitive po sa ears niya. Saka po malambing po. Lato-lato. Yung lato-lato. Dahilan na rin daw para ang ilan maglabo-labo. Kagaya na lang ng videong ito kung saan nakuna ng mga batang naglalato-lato na nauwi sa away. Ay, laro dito, nampasan na lato-lato. 2 linggo pa lang ang nakalilipas mula nung itinampok natin ang lato-lato na usong-uso, hindi lang sa mga bata. Yun nga lang, ngayon, ito na rin daw ang pinagmumulan ng away. Ang video kuha sa kalsadang ito sa Pinagbuhatan, Pasig na caught on cam ni Jepoy. Natutulog po kasi ako nun. Pagkasilip ko sa bintana, ang ingay po nila. Papasan ng lato-lato. Bigla sila nagampasan, nagulat na lang ako. Papasan ng lato-lato. Ang mga nagkarambolang bata, nagkayakapan na habang kanya-kanyang hampas ng lato-lato sa kani-kanilang likod. Ang isang ito, umayuda na ng suntok sa kalaro. Habang ang isa, napahawak na sa grills ng tindahan. Nagsimula raw na masayang naglalaro ang mga batang ito. Nagkapikunan. Natalo yung isa naghamon. Papayag daw kami na magampasan na lang daw ng lato-lato kaysa magingay. Hindi naman ako nasaktan. Sakit lang ng kurot. Papasan ng lato-lato. Napas ko po siguro sa uso. Tumugo pa yung uso niya po. Bilang nanay, nasaktan po ako. Siyempre, nasaktan yung anak ko. Ayoko pong maano yung mata niya, lalo yung mukha niya. Paano ko magkapasa? Mabuti na lang daw at wala sa kanila ang malalang nasaktan. Sinaway po kami. Saka po kami nagsalisan. Bati-bati na agad. Yung nangyari po na yun sa video ko, hindi ko po alam yun. Sila po ay nagpaalam po sa akin na maglalaro lang. Kaya ang mga bagets, pinagbawalan ng humawak ng lato-lato. Hindi nga magandang laro yan, kaya dapat itigil na niya. Pasensya po sa inyo kung naingayan po kayo po kasi yung anak ko makulit. Ngunit tila wala pa rin makaawat sa kasikatan ngayon ng lato-lato. Paborito itong gawa ng memes, videos at reels. Kaliwat kanan ang mga lato-lato showdown. Gaya sa graduation ball na ito, kung saan ang mga estudyante nagpapagalan pa sa paglalaro ng lato-lato. Naisip po namin yon, ipalaro din po namin yon sa isang formal event para po mas maging fun and memorable yung experience po ng mga participant. Ang mga residente ng barangay Pinagbuhatan, nakokonsumisyon at naririndi sa ingay nito. Napakasakit na raw sa ulo. Gagalit nga ako sa mga bata na maingay. Agang-agaw, mag-ingay na sila. Marami sila. Nag-i-exhibition. Parang nasa sabungan. Masakit sa ulo, lalo na katulad ko, matanda na ako. Hanggang maghapon yan, may stress ka, sasakit yung ulo mo sa ingay ng lato-lato. Nakakarindi. Pag talagang hindi na maniwala sa verbal na pagsaway, talagang kukuha na lang ako ng tubig yan, bubuhusan ko sila para umadres lang sila. Ang tanong ng ilan, ang ingay na nililikha ng lato-lato, maituturing nga bang noise pollution? Yung lato-lato kasi paulit-ulit. Meron siyang 6 clocks per second. Para siyang nakakapagbigay ng torturing effect sa tao. Ngayon, yung sinasabi naman na epekto sa pandinig, pagka nakinig ka ng mas mataas pa sa 80, ng 90 or 104, ang epekto nun, mabibingi ka dun sa mga lower decibels. Meron tayong Article 694 na dinidescribe kung ano yung tinatawag nating nuisance. Ang nuisance kasi, ito'y kahit anong akto or ginagawa ng tao na nakakakos ng
pagkakairita or nakaka-offend sa iba. So kasama na dito yung labis-labis na ingay. Ang tinitignan dito ay kung nakakaabala ba sa ibang tao. So kung maraming naapektuhan, yan ang tinatawag na public nuisance. Pwedeng humingi ng danyos yung mga taong apektado. Samantala, ang barangay pinagbuhatan, pinaalalahanan ng kanilang mga residente sa limitasyon sa paglalaro ng lato-lato. Pag sobrang ingay na, yan ay dapat ireklamo nila sa amin at agad-agad pupuntahan namin yan. Ang ibang eskwelahan, ipinagbawal na rin ang pagdadala ng lato-lato. Sa dahilang una, ayaw namin yung epekto na masasaktan yung mga bata. Pangalawa, yung ingay na nililikha nitong lato-lato kapag nilalaro niya. Ang FDA naglabas na rin ng public health warning na hindi lahat ng lato-lato ligtas laruin. Hindi dumaan sa pagsusuri ng FDA ang laruan na ito. Hindi natin matitiyak na ang mga materials na ginamit dito ay kalidad o ligtas kung sakali man ma-ingest ng mga bata. May mga lato-lato na medyo malalaki ang sizes at hugis nito, kaya kung paslit ang maglalaro nito, possible po talaga silang magkaroon ng injury. Sa mga punong-puno na, sa mga tunog ng pakatak ng lato-lato, hayaan na lang nating si Ruro Madrid ang sumigaw para sa ating lahat. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.